bakit po kailangan na mapakinggan ng Presidente ang damdamin po ninyo, particular po ang grupo po ng Federation? Opo, kasi dito talaga ang nararamdaman o hindi nararamdaman ang mga serbisyo po at mga programa ng ating pamahalaan. At mismo si Presidente sinasabi niya na ang pangunahing layunin niya dito po sa pagre-repaso ng cabinet performance at yung pagpapalit ay yung pong kakayahan po nila base po sa nakaraang performance ng mga ito na mag-deliver po ng mga pangunahing serbisyo. Ibig sabihin po, pabahay, yung pong pag-deliver po ng abot-kayang presyo po ng pagkain at iba pa. Siyempre, ang dapat tanongin natin dito mismo directly yung mismong taong bayan. Hindi lang po yung business sector. Opo. At kaninyo, dito para bagang walang naging pananagutan doon sa naging ill effect nung Executive Order number 62. Ito nga po yung pagpapababa ng taripa sa imported rice. Can you explain further, sir? Mabigat yung tama nung executive order na yon, Katet. Ito po yung ipinalabas ng ating Pangulo noong July of last year. Base po sa executive order po, tinapyasan po yung taripa o yung import tax sa mga importasyon po ng bigas. Ganun na rin po sa baboy at saka sa mais. In the case of rice po, ang tapyas po 35% tariff, naging 15%. Ang epekto po niyan, Kated, ay nabawasan po yung collection po ng Bureau of Customs, ng customs revenue, na sangayon po sa ating batas, dapat binabalik po sa ating mga rice farmers para mapalakas po yung kanilang productivity at saka competitiveness. Ang nawala po sa expected revenue ng Bureau of Customs since July of 2024 hanggang sa April po, nakaraang buwan, humigit kumulang po 23 billion pesos. Malaki po yun. Ngayon, siguro, baka makayanan pa po namin sigurong kanyan ma-absorb kung yung pong pangako na bababa naman po yung presyo ng bigas para po sa ating pangkaraniwang mamayan. Di ba? Ang sinasabi noon magkakaroon po ng 7 pesos reduction bawat kilo po ng bigas sa palengke. Hindi po nangyari So sino po yung nakinabang dun sa nawalang revenue na 23 billion, nawala rin po sa farmers po natin yon, ay siyempre po ilan pong ma-importer po pakinabang ka. Opo. Sige po. Mabigat po yung it's not a simple policy mistake kasi nagkaroon po ng serious consequences. Malaki po ang natapyasan din sa collection po ng pamahalaan natin at yung mga programa na magpapalakas po sana ng ating rice farmer sector. Opo. So, So kung kayo meron kayong disgusto, to say it frankly, Sec, na i-retain ang lahat itong economic manager sa Presidente? Opo, kasi in the case na lamang ng EU62, ang talagang nagtulak niyan sina Secretary Balisacan at saka sila Secretary Recto. At as I said earlier, napakabigat po ng naging negative impact po niyan. So bakit pamabayaan na lang na as if nothing happened? As if it was just a mistake, nagkamali po sila sa komputasyon, hindi naman nasaktan ng taong bayan, hindi naman, di ba? It was a very serious matter. Bakit wala man lamang kahit man lamang slap on the wrist? Wala